Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dakilang propeta na si Nostradamus ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na babala, isang babalang sobrang simple, ngunit napakalakas, na maaari mismong magpasya ng iyong kinabukasang swerte. Ibinunyag niya na ang pagtatago lamang ng isang bagay sa ilalim ng iyong kama ay tahimik na makakabara ng iyong mga biyaya, makakasipsip ng iyong pera, at makakatawag pa ng walang katapusang malas. Maraming tao ang hindi kailanman namalayan ang pagkakamaling ito, at biglang bumaligtad ang kanilang buhay. Pero yaong mga tinanggal ito ay nakatagpo ng biglaang kayamanan, pag-ibig, at kapayapaan. Handa ka na bang tuklasin kung ano ito, para mabago mo ang iyong kapalaran bago pa mahuli ang lahat? Kilala si Nostradamus sa buong mundo bilang ang taong nakakita ng hinaharap. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga propesya ay gumulat sa mga tao dahil napakarami sa mga ito ang tunay na nangyari. Digmaan, sakuna, maging ang pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno, lahat iyon ay kanyang binalaan. Ngunit nakatago sa kanyang mga isinulat ang isang bagay na bihirang pag-usapan, isang personal na babala na konektado mismo sa iyong sariling tahanan. Tayong mga Pilipino ay naniniwala sa swerte at malas, at alam natin kung paanong isang simpleng pagkakamali ay kayang humarang ng mga biyaya. Isipin mo, gabi-gabi kang natutulog sa ibabaw ng isang bagay na tahimik na kumukuha ng iyong kapalaran. Matagal nang ibinunyag ni Nostradamus ang lihim na ito, at ngayong panahon, ramdam na ramdam natin ang katotohanan nito. Hindi ito basta kwento lamang, maaari itong maging sagot kung bakit madalas nawawala ang pera, kung bakit tila laging nadedelay ang pag-ibig, o kung bakit hindi nananatili ang kapayapaan sa iyong tahanan. At kapag nalaman mo ito, hinding-hindi mo na muling titingnan ang iyong kama sa parehong paraan. Ipinaliwanag ang babala. Sa loob ng maraming siglo, si Nostradamus ay kinilala bilang isa sa pinakadakilang propeta na nabuhay. Ang kanyang mga misteryosong tula at malabong mga sulat ay hindi lamang ukol sa mga hari at digmaan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao. Sa gitna ng kanyang mga babala ay may isa na bihira lang pag-usapan, ngunit malalim ang koneksyon sa daloy ng swerte, biyaya, at kapalaran sa loob ng iyong tahanan. At lahat ito ay nagsisimula sa isang simpleng bagay, kung ano ang inilalagay mo sa ilalim ng iyong kama. Isipin mo sandali. Ang kama ay hindi lang lugar ng pahinga. Dito natin ginugugol ang isang katlo ng ating buhay, natutulog, nananaginip, at nagbabalik ng lakas. Para sa mga Pilipino, ang kama ay isang sagradong espasyo. Dito ibinubulong ang mga panalangin bago matulog, dito mahigpit na hawak ang rosaryo, at dito madalas nararamdaman ang pananampalataya ng pamilya sa Diyos. Kaya kung ang enerhiya sa ilalim ng kama ay barado o lason, gabi-gabi habang natutulog ka, ang iyong kaluluwa ay nakahiga sa ibabaw ng isang nakatagong sumpa. Binalaan ni Nostradamus na ang ilang bagay, kapag itinago o inilagay sa ilalim ng kama, ay nagiging pang-akit ng masasamang puwersa. Hindi man niya tinawag sa mga pangalan na ginagamit natin ngayon, ang kanyang mga paglalarawan ay tugma sa alam nating mga malas, mga pinagmumulan ng enerhiya na sumisipsip ng buhay sa halip na magbigay nito. Ayon sa kanyang isinulat, ang paglalagay ng mga bagay na ito sa ilalim ng kama ay parang paglalagay ng harang sa pagitan mo at ng iyong kapalaran. Tignan natin ang ilan sa mga bagay na karaniwang itinatago ng mga Pilipino sa ilalim ng kama na hindi namamalayang nagdudulot ng kapahamakan. Lumang sapatos at tsinelas. Maraming tahanan ang isinusuksok lang ang mga sapatos sa ilalim ng kama. Pero sinabi ni Nostradamus na ang mga bagay na may dala ng alikabok ng kalsada ay hindi dapat nasa ilalim kung saan ka natutulog. Sapagkat hindi lang dumi ang dala ng sapatos, kundi pati enerhiya ng mga lugar na dinaanan nito, mga alitan, kalungkutan, at malas na nakuha mula sa ibang tao. Kaya hindi nakapagtataka na maraming nakakaranas ng hindi mapanatag na pagtulog at malas kapag nag-imbak ng sapatos sa ilalim ng kama. Sirang o hindi na ginagamit na bagay. Kilala ang mga Pilipino sa kasabihang, baka magamit pa. Ngunit binalaan ni Nostradamus na ang pagtatago ng sirang gamit sa ilalim ng higaan ay nakakasama. Ang basag na salamin, sirang bentilador, o lumang kahon ng gamit ay may dala ng enerhiyang hindi buo. Habang natutulog ka, ang enerhiyang ito ay pumapasok sa iyong kaluluwa, iniiwan kang mahina, malas, at nakakulong sa paulit-ulit na siklo ng hindi matapos-tapos na problema. Kahon ng pera o pitaka. Marami ang nag-iisip na ligtas itago ang pera sa ilalim ng kama, pero ayon sa hula ni Nostradamus, kabaligtaran ang epekto. Kapag iniipit ang yaman sa ilalim ng tulugan, ito ay nagiging nakatali.
Sa halip na umikot at dumami, ito ay na-stuck, nakulong, at tinatago. Kaya maraming nagtatago ng pera sa ilalim ng kama ang biglang nakakaranas ng pagkakawala ng pera o mga hindi inaasahang gastos. Damit ng yumao o alaala ng lungkot. May mga Pilipino na naglalagay ng kahon ng lumang damit o gamit ng mga mahal sa buhay na pumanaw sa ilalim ng kama. Bagamat mula ito sa pagmamahal, binalaan ni Nostradamus na maaari nitong itali ang buhay sa bigat ng nakaraan. Sa halip na makatanggap ng biyaya mula sa mga ninuno, ang espiritu ay naiipit sa kalungkutan at hindi makausad. Matutulis na bagay. Kahit simpleng gunting, kutsilyo, o mga kasangkapang matutulis ay hindi dapat sa ilalim ng kama. Para kay Nostradamus, ito ay mga invisible na talim na pumuputol sa armonya ng pamilya. Nagdudulot ng alitan sa mag-asawa at pagkabalisa ng mga bata sa gabi. Ang lahat ng bagay na ito ay maaaring mukhang walang halaga, pero ayon sa hula ni Nostradamus, sila ay mga simbolo ng nakatagong panganib. Naniniwala siya na ang negatibong enerhiya, kapag pinatulog sa ilalim natin, ay lumalakas bawat gabi. Unti-unti nitong binabarahan ang mga oportunidad, pinapabagal ang mga biyaya, at inaakit ang espiritual na kadiliman sa tahanan. At hindi ba't alam na natin ito bilang mga Pilipino? Mayroon tayong mga pamahiin na minana pa natin sa ating mga lola at nanay. Huwag matulog na nakaturo ang paa sa pinto. Huwag maglagay ng salamin sa tabi ng kama. Ang mga kasabihang ito ay higit pa sa tradisyon, sila ay mga bulong ng parehong katotohanang binunyag ni Nostradamus noong unang panahon. Kapag nag-imbak ka ng maling bagay sa ilalim ng kama, inaanyayahan mo ang malas ng hindi mo alam. Maaari kang magtrabaho ng todo, magdasal gabi-gabi, pero magtataka ka pa rin kung bakit nawawala ang pera, humihina ang kalusugan, o bakit napupunta sa iba ang mga oportunidad. Ang sagot, marahil, ay hindi sa mga bituin, kundi nasa mismong ilalim ng iyong hinihigaan gabi-gabi. Ang babala ni Nostradamus ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo. Gusto niyang maunawaan ng tao na ang ating kapalaran ay hindi lang hinuhubog ng mga malalaking pangyayari sa kasaysayan, kundi pati ng maliliit na pagpiling ginagawa natin sa loob ng ating mga tahanan. At wala nang mas maliit, ngunit mas makapangyarihan, kaysa sa pagpapasya kung ano ang ilalagay sa ilalim ng ating kama. Kaya ngayong gabi, habang naghahanda kang matulog, tandaan ang propesyang ito. Tanungin ang sarili, ano ang nasa ilalim ko ngayon? Swerte ba o ito mismo ang dahilan kung bakit nababara ang aking mga biyaya? Koneksyon sa paniniwala at kultura ng mga Pilipino. Noong binalaan ni Nostradamus ang tungkol sa panganib ng mga bagay na nasa ilalim ng kama, hindi lang ito basta propesya, ito'y isang paalala ng katotohanang matagal ng dala ng mga Pilipino sa kanilang kultura. Kung susuriin natin ng mabuti, ang kanyang babala ay hindi malayo sa mga pamahiin na ipinamana ng ating mga lola at magulang. Sa katunayan, ang kanyang mga salita ay kaetsyo ng karunungang narinig na ng bawat pamilyang Pilipino kahit isang beses sa kanilang buhay. Halimbawa, ilang beses na ba tayong sinabihan ng ating lola o nanay, huwag maglagay ng sapatos sa ilalim ng kama, nagdadala yan ng bangungot. O kaya, huwag itago ang matutulis na bagay sa ilalim ng higaan, puputulin yan ang iyong swerte. Sa unang tingin, tila simpleng kasabihan lang ito, ngunit kapag inihambing sa propesya ni Nostradamus, bigla itong nagiging mas malalim. Para bang parehong direksyon ang tinuturo ng kanyang mga pangitain at ng karunungan ng ating mga ninuno na ang ating kapaligiran ang humuhubog ng ating kapalaran. Palaging mayaman ang kulturang Pilipino sa mga ritual at paniniwala na nag-ugnay sa tahanan at sa espiritual na mundo. Ang konsepto ng swerte at malas ay malalim na nakabaon sa araw-araw na pamumuhay. Nagsisibak tayo ng bahay ng pakanan para pumasok ang biyaya, kumakatok sa kahoy para itaboy ang malas, at naglalagay ng asin o bigas sa garapon bilang proteksyon. Sa paningin ng iba, tila simpleng gawain lang ito, pero para sa mga Pilipino, ito ay may dalang kapangyarihan ng henerasyon ng pananampalataya. Ngayon, isipin mo kung paano ito naugnay kay Nostradamus. Ang kanyang propesya ay nagsasabing ang pagtatago ng mga bagay sa ilalim ng kama ay maaaring humarang sa daloy ng positibong enerhiya. Sa paniniwala ng mga Pilipino, sa pamamagitan ng Feng Shui at pamahiin, ang kalat at kaguluhan ay nakakulong ng malas. Ang kama, bilang sentro ng pahinga, ay dapat panatilihing malinis at sagrado. Ito ang dahilan kung bakit may mga pamilya na ayaw ng kahit anong imbakan sa ilalim ng kama, at mas gusto nilang bakante ang sahig. Sa Feng Shui, na malakas na impluwensya sa maraming Pilipinong tahanan, madalas sinasabi ng mga master, huwag magtago ng kalat sa ilalim ng kama,
sapagkat maapektuhan ang enerhiya ng iyong pahinga. Kung mag-imbak ng luma, sira, o negatibong bagay sa ilalim, maapektuhan ang iyong tulog, magiging magulo ang iyong isipan, at titigil ang iyong pagyaman. Hindi ba't ito mismo ang binigyang diin ni Nostradamus ilang siglo na ang nakaraan? Ang koneksyon ng propesya at praktis ay napakahigpit para baliwalain. Maging ang mga tradisyong Katoliko sa Pilipinas ay nagpapakita ng parehong paniniwala. Kapag binabasbasa ng pari ang bagong bahay, hindi lang mga dingding ang binubuhusan ng banal na tubig, kundi pati ang mga silid tulugan, upang masigurong ang lugar ng pahinga ay protektado. Maraming Pilipino rin ang naglalagay ng krus, rosaryo, o Biblia sa tabi ng kama upang maiwasan ang bangungot at masasamang espiritu. Lahat ng ito ay galing sa parehong pagkaunawa, na ang kama ay isang daan sa pagitan ng pisikal at espiritual, at mahalaga ang mga bagay na nakapaligid dito. Marami ring kwento ang umiikot sa mga komunidad ng Pilipino. May mag-asawang taga-probinsya na laging nalulugi, at nang kalaunan ay nadiskubring nagtatago pala sila ng alkansya sa ilalim ng kama. Nang alisin ito at nagdasal, biglang nagbago ang kanilang kapalaran. May pamilyang hindi mapatahimik ang tulog ng kanilang mga anak, hanggang sa natuklasan nilang may basag na salamin sa ilalim ng higaan. Nang alisin ito, bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Ang mga totoong karanasang ito ay sumasalamin kung paano nagtatagpo ang propesya at kultura, nagiging malinaw ang hindi nakikita kapag binibigyan na natin ito ng pansin. Naniniwala rin ang mga Pilipino sa mga gabay ng mga ninuno. Ang mga panaginip ay madalas tinitingnan bilang mensahe, at maraming kwento ang nagsasabing nagpapakita ang mga lolo at lola upang balaan ang mga buhay tungkol sa mga bagay o gawin na umaakit ng malas. Ang propesya ni Nostradamus ay akmang-akma sa ganitong pananaw. Para bang ibinigay niya sa mundo ang parehong mensahe na matagal nang ibinubulong ng mga ninuno ng mga Pilipino, ingatan ang iyong lugar ng pahinga, sapagkat ito rin ang nag-ingat ng iyong kapalaran. Ang kagandahan ng paniniwalang Pilipino ay ang pagsasanib ng pananampalataya, pamahiin, at propesya sa pang-araw-araw na buhay. Para sa marami, ang pagtanggal ng masasamang bagay sa ilalim ng kama ay hindi lamang tungkol sa swerte, ito rin ay tungkol sa paggalang sa tahanan, pagrespeto sa hindi nakikita, at paghahanda ng kaluluwa para sa biyaya. Nang binalaan tayo ni Nostradamus tungkol dito, hindi lang siya nakikipag-usap sa mga hari at bansa. Nakikipag-usap siya sa mga pamilyang tulad natin, sa mga tahanan sa Maynila, Cebu, Davao, at bawat maliit na barangay kung saan taimtim na nananalangin ang mga tao para sa kasaganaan, kaligtasan, at pag-ibig. Ang ugnayan ng propesya ni Nostradamus at tradisyon ng Pilipino ay lalong nagpapalakas sa mensahe. Ipinapakita nito na ang katotohanan ay universal, maging mula sa isang Pranses na propeta noong 1500s, o mula sa karunungan ng isang Pilipinong lola noong 1900s, iisa ang mensahe. Kung ano ang pinapayagan mong mapalapit sa iyong kama, kung ano ang itinatago mo sa ilalim ng iyong lugar ng pahinga, iyon ang humuhubog sa daloy ng iyong kapalaran. Kaya ang tanong, handa ba tayong makinig sa parehong propeta at ating kultura? Handa ba tayong alisin ang malas at ihanda ang daan para sa swerte? Sapagkat sa sandaling igalang natin ang koneksyong ito, bubukas tayo sa mga biyayang higit pa sa ating inaasahan. Mga bunga ng hindi pagpansin sa babala. Kung tama si Nostradamus, at ipinakita na ng kasaysayan na marami sa kanyang mga pangitain ay natupad, ang hindi pagpansin sa kanyang babala ay hindi maliit na pagkakamali. Isa itong imbitasyon para dahan-dahang pumasok ang kamalasan sa iyong buhay. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Kung negatibo ang enerhiyang itinanim mo sa ilalim ng kama, negatibo rin ang aanihin mo sa buhay. Unang bunga, ang pagkawala ng kayamanan at oportunidad. Marami ang nagtatago ng kahon ng pera o pitaka sa ilalim ng kama sa paniniwalang ito'y proteksyon. Ngunit sa halip na protektahan, kabaligtaran ang nangyayari. Bigla ang dumarami ang bayarin, mahirap bayaran ang utang, at tuwing may dumarating na pera, mabilis din itong nawawala. Para bang dumudulas ang kapalaran mula sa iyong mga kamay, at gaano ka man kasipag, hindi nananatili ang kasaganaan. Binalaan ni Nostradamus na kapag inilibing ang yaman sa ilalim ng tulugan, ito ay nagiging nakulong at hindi na makalago. Ikalawang bunga, pagkasira ng relasyon at alitan sa pamilya. Ang mga matutulis na bagay, lumang gamit, o mga alaala ng lungkot ay nagiging parang patalim na pumuputol sa armonya ng isang tahanan. Nag-aaway ang mag-asawa kahit sa maliliit na bagay, lumalayo ang loob ng magulang at anak,
at bigla na lang nagkakahiwalay ang mga kaibigan ng walang malinaw na dahilan. Alam ng mga Pilipino na ang enerhiya ng tahanan ay direktang nakakaapekto sa relasyon. Kapag ang malas ay natutulog sa ilalim ng kama gabi-gabi, hindi lang tulog ang nalalason kundi pati na rin ang ugnayan mo sa pinakamamahal mong tao. Ikatlong bunga, paghina ng kalusugan at enerhiya. Isipin mo ang dami ng taong nagigising tuwing umaga na pakiramdam ay pagod pa rin kahit ilang oras ang tulog. May ilan na laging inuulit ang sakit ng ulo, mabigat ang katawan, o hindi gumagaling sa sipon. Para sa iba, ito ay emosyonal na pagod, kalungkutan na hindi mawala-wala, takot na walang dahilan, o bigat ng kawalan ng pag-asa. Naniniwala si Nostradamus na kapag natutulog ka sa ibabaw ng negatibong bagay, hindi muling nakakakarga ang iyong espiritu. Sa halip na lumakas, sinisipsip ng katawan ang laso ng nasa ilalim mo. Habang tumatagal, pinahihina nito hindi lang ang katawan, kundi pati isip at kaluluwa. Ika-4 na bunga, pag-akit ng mga espiritual na istorbo. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa mga espiritu, mabuti man o masama, na gumagalaw ng hindi nakikita. Ang kama na napapalibutan ng mga ipinagbabawal na bagay ay nagiging parang magneto ng ligalig. Ang mga pamilyang hindi pinapansin ang babalang ito ay madalas nakakaranas ng mga anino sa gabi, kakaibang panaginip o pakiramdam na may nakatingin. Ang mga bata ay biglang umiiyak sa gabi, at ang matatanda ay nagsasabing may naririnig na yabag kahit walang tao. Maaaring pagtawanan ng mga mapagduda, pero alam ng mga nakaranas na tunay at nakakatakot ang ganitong mga bagay. Ayon kay Nostradamus, ang ganitong istorbo ay hindi aksidente, ito ay bunga ng paglabag sa mga batas ng enerhiya. Pinakamalala sa lahat, ang siklo ng pag-aantala at pagkadismaya. Para bang laging may harang sa buhay. Ang promosyon ay laging malapit na, pero hindi dumarating. Ang pag-ibig ay dumarating, pero hindi nananatili. Ang mga pangarap ay nananatiling kalahati lang natutupad. Madalas itong ilarawan ng mga Pilipino bilang parang laging may balakid. At maaaring ang balakid na iyon ay mismong enerhiyang nakatago sa ilalim ng iyong kama, ang tahimik na magnanakaw ng kapalaran na binalaan ni Nostradamus. Nakakalungkot na karamihan ay namumulat lang kapag huli na ang lahat. Isinisisi nila ang kabiguan sa maling tiyempo, sa masamang amo, o sa tsamba lang, hindi na mamalayang ang tunay na dahilan ay nasa mismong lugar kung saan sila nagpapahinga. At dahil hindi nila pinapansin ang propesya, paulit-ulit na lang ang siklo taon-taon, hanggang sa mawalan ng pag-asa, at isipin nilang baka hindi talaga para sa kanila ang swerte. Ngunit ang katotohanan ay iba. Ang swerte ay hindi ipinagkakait, ito'y nababara lang. Sa sandaling alisin mo ang mga mapaminsalang bagay sa ilalim ng kama, bubukas muli ang pintuan para dumaloy ang kapalaran. Ito ang nakatagong karunungan sa babala ni Nostradamus. Gusto niyang ipakita na ang ating kapalaran ay kayang magbago kung bibigyang pansin natin, kung igagalang natin ang enerhiya ng ating tahanan, at kung hindi natin babaliwalain ang mga palatandaan. Kaya kung nararanasan mo ngayon ang mga bungang ito, pagkawala ng pera, sirang relasyon, paghina ng kalusugan, o kakaibang istorbo, huwag mong isipin na aksidente ito. Maaari itong mismong epekto ng propesya. At ang pinakamagandang balita, hindi pa huli ang lahat para kumilos. Mga palatandaan na apektado ka na. Maraming Pilipino ang maaaring magtanong, paano ko malalaman kung nangyayari na sa akin ang propesya? Paano kung ilang taon na akong natutulog sa ibabaw ng mga bagay na nakakasama? Ang babala ni Nostradamus ay hindi lang tungkol sa dapat iwasan, ito rin ay tungkol sa pagkilala sa mga sintomas kapag ang negatibong enerhiya ay kumapit na. Ang mga palatandaang ito ay hindi aksidente. Sila ay banayad ngunit makapangyarihang paalala na may humaharang sa iyong mga biyaya. Isa, palaging problema sa pera. Isa sa pinakalinaw na palatandaan ay kapag may pumapasok mang pera, hindi ito nananatili. Nagsisikap ka, sapatang kita, ngunit sa pagtatapos ng buwan, lagi mong tinatanong, saan napunta lahat? Bigla ang gastos, nawawalang ipon, at kahit mag-invest ka, walang umuunlad. Hindi ito basta malas, ito mismo ang siklong binalaan ni Nostradamus. Kapag ang yaman ay nakulong sa ilalim ng kama, nakukulong din ang iyong kapalaran. 2, paulit-ulit na bangungot o hindi mapanatag na tulog. Kung madalas kang magising sa gabi dala ng mabibigat na panaginip, bangungot, o pakiramdam na may humahabol, maaari itong direktang epekto ng malas na enerhiya sa ilalim ng kama. Naniniwala ang mga Pilipino na bukas ang kaluluwa habang natutulog. Kapag umakyat ang malas sa gabi, pumapasok ito sa panaginip.
Sa halip na gumising na masigla, gigising kang pagod, parang hindi nakapahinga ang iyong kaluluwa. 3. Sunod-sunod na kamalasan. Napansin mo bang may mga taong tila sunod-sunod ang malas? Laging huli sa oportunidad, paulit-ulit na aksidente, o palaging tinatanggihan sa trabaho at relasyon. Ayon kay Nostradamus, kapag laso ng enerhiya sa paligid ng kama, mismong buhay ang sumasalamin dito. Hindi ito't samba, ito'y refleksyon ng kung ano ang nasa ilalim ng iyong higaan gabi-gabi. 4. Alitan sa pamilya at mabigat na atmosfera sa bahay. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang pagkakaisa ng pamilya, ngunit marami ang nagrereklamo ng madalas na away, tampuhan, o katahimikan sa bahay. Kung tila imposibleng panatilihin ang kapayapaan, maaaring senyales ito na ang mga bagay sa ilalim ng kama ay nagpapagalaw ng gulo. Inugnay ni Nostradamus ang matutulis o sirang bagay sa ilalim ng kama sa pagkawasak ng relasyon. Kaya kahit maliit na problema, lumalaki at nauwi sa alitan na nag-iwan ng bigat sa tahanan. 5. Sakit na walang malinaw na sanhi. Isa pang palatandaan ay ang palagiang pagkakasakit. Maaaring ikaw o isang kasama sa bahay ay madalas manghina, mapagod, o magkasakit ng walang sapat na medikal na dahilan. Sakit ng katawan, hilo, o emosyonal na bigat ang nagiging normal na pakiramdam. Naniniwala si Nostradamus na direktang naapektuhan ng enerhiya sa ilalim ng kama ang katawan. Habang pinapabayaan, mas pinapahina nito ang katawan, isip at kaluluwa. 6. Pakiramdam na may nakatingin o naistorbo. Maraming Pilipino ang nagkukwento ng mga gabing may presensya silang nararamdaman, anino, bulong, o malamig na simoy ng hangin. May mga batang biglang umiiyak ng walang dahilan, o tumuturo sa madilim na sulok na parang may nakikita. Hindi laging imahinasyon ang mga ito. Ayon kay Nostradamus, ang maling bagay sa ilalim ng kama ay umaakit ng ligaw na espiritu at naguguluhang enerhiya. Kung naranasan mo ito, maaaring malinaw na tanda na ang propesya ay umaabot na sayo. 7. Pakiramdam na nakaipit ang buhay. Pinakamasakit na senyales ay kapag pakiramdam mo na hindi umaandar ang buhay. Gaano ka man kasipag walang progreso. Nanatiling pangarap ang mga pangarap, hindi dumarating ang pag-ibig, hindi lumalago ang pera, at laging nadedelay ang kaligayahan. Madalas ilarawan ito ng mga Pilipino bilang parang may nakaharang. At ang balakid na iyon ay maaaring ang negatibong enerhiya sa ilalim ng kama, ang tahimik na humahadlang sa iyong kapalaran. Kapag nakilala mo ang mga senyales na ito, huwag mo silang baliwalain. Hindi sila basta aksidente sa buhay, sila ay mga mensahe. Ibinigay ni Nostradamus ang propesya upang tayo'y maging alerto bago mahuli ang lahat. At para sa mga Pilipinong sanay sa pamahiin, mas malinaw pa ang mga palatandaang ito. Kaya ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo. Gumigising ka ba na pagod pa rin? Pakiramdam mo ba malas ka kahit todo kayod? May dala bang lungkot o gulo sa pamilya mo na parang walang dahilan? Kung ang sagot ay, maaaring nararanasan mo na ang mismong propesya na binalaan ni Nostradamus. Ngunit tandaan, ang pagkilala sa mga senyales ang unang hakbang. Kapag nakita mo sila, nasa iyong kamay ang kapangyarihang kumilos, linisin ang iyong paligid, at muling buksan ang pinto ng biyaya. Ano ang dapat mong gawin? Hindi nagbigay ng babala si Nostradamus para magdala ng takot. Ibinahagi niya ito upang ang sangkatauhan ay makapaghanda, makapag-ayos, at mabago ang takbo ng kanilang kapalaran. Kung naramdaman mong ang kanyang propesya ay maaaring tumatama na sa iyong buhay, huwag kang mabahala. Tandaan, ang malas ay hindi permanente, maaari itong alisin, linisin, at palitan ng mga biyaya. Ang susi ay nasa kaalaman kung ano ang dapat gawin kapalit nito. 1. Linisin ang espasyo sa ilalim ng kama. Ang unang at pinakamahalagang hakbang ay simple, alisin ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong kama. Para sa maraming Pilipinong tahanan, mahirap ito dahil nakasanayan na natin na gawing imbakan ang bawat sulok, mga kahon, sapatos, lumang damit, laruan. Ngunit isipin mo ito, ang iyong kama ay hindi aparador. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan nagpapahinga ang iyong espiritu. Mas malinis at mas bukas ang espasyo sa ilalim, mas malaya ang daloy ng mga biyaya sa iyong buhay. Subukan na yung gabi, silipin ang ilalim ng iyong kama. Anumang makita mo, sapatos, sirang gamit, lumang alaala, ilabas ito. Ilagay sa ibang lugar o kung wala ng silbi, tuluyan ng bitawan. Habang ginagawa ito, isipin mong inaalis mo ang mga bara sa iyong kapalaran. Sa bawat bagay na tinatanggal mo, nililinis mo ang daan para pumasok ang swerte.
2. Linisin ang enerhiya gamit ang asin o bigas. Naniniwala ang mga Pilipino na ang asin at bigas ay makapangyarihang pananggalang. Maging si Nostradamus ay nagbigay hudyat na ang mga natural na elemento ay may kakayahang mag-neutralize ng negatibong puwersa. Pagkatapos mong linisin ang espasyo, budburan ng kaunting asin ang ilalim ng kama, o maglagay ng maliit na mangkok ng hilaw na bigas sa isang sulok. Pareho nitong sinisipsip ang mabigat na enerhiya at nagdadala ng proteksyon. Palitan ito buwan-buwan, at kapag itinapon, isipin mong itinatapon mo rin ang lahat ng malas sa iyong tahanan. 3. Maglagay ng simbolo ng biyaya. Kapag malinis na ang espasyo, anyayahan ang positibong enerhiya na pumasok. Maglagay ng krus, rosaryo, o maliit na imahen ng santo malapit sa kama, hindi kinakailangang sa ilalim, kundi sapat na malapit upang basbasan ang paligid. Para sa mga sumusunod sa Feng Shui, maaaring maglagay ng pulang sobre na may 3 barya na tinalian ng pulang tali, simbolo ng dumadaloy na yaman. Para sa mga Pilipinong naniniwala sa gabay ng mga ninuno, maaaring maglagay ng kandila o prayer card sa tabi ng kama bilang ilaw na tulay. Ang pinakamahalaga ay ang intensyon. Bawat simbolo ay dapat pinipili ng may pananampalataya. Naniniwala si Nostradamus na ang hinaharap ay naimpluwensyahan ng lakas ng paniniwala at kilala ang mga Pilipino sa pananampalatayang kayang magpatibok ng bundok. 4. Magpraktis ng gabi-gabing ritual. Bago matulog, magdasal ng maikli ngunit taos-pusong panalangin ng paglilinis. Hindi ito kailangang komplikado. Ipikit ang iyong mga mata, ilagay ang kamay sa dibdib, at sabihin, ngayong gabi, ako'y nagpapahinga sa ibabaw ng malinis na enerhiya. Inaalis ko ang lahat ng bara, at inaanyayahan ko ang mga biyaya sa aking buhay. Sabihin ito ng may sinseridad. Ang mga salita ay may kapangyarihan, at alam ng mga Pilipino na ang mga panalangin binulong ng may pananampalataya ay diretsyo umaabot sa langit. Maaari ka ring mag-ilaw ng maliit na puting kandila o insenso sa tabi ng kama ng ilang minuto bago matulog. Ang simpleng ritual na ito ay nagpapakalma ng espiritu, nagtataboy ng dilim, at nagbibigay senya sa iyong isipan na ligtas ka at handa nang tumanggap ng positibong panaginip. 5. Panatilihin ang daloy. Isang beses na paglilinis ay makapangyarihan, ngunit ang pagiging consistent ang nagpapanatili ng biyaya. Gawin itong gawain buwan-buwan, silipin ang ilalim ng kama, at siguraduhing walang kalat, sirang gamit, o alaala ng lungkot na bumabalik doon. Isipin na parang binabantayan mo ang pintuan ng iyong kapalaran. Kung lagi itong bukas at malinis, patuloy ding dadaloy ang swerte sa iyong buhay. 6. Patibayin sa pamamagitan ng pasasalamat. Sa huli, kapag nalinis at nabasbasan na ang iyong espasyo, palakasin ito sa pamamagitan ng pasasalamat. Bago mahiga, ibulong ang isang simpleng salamat para sa kama na iyong hinihigaan, sa tahanang nagbibigay proteksyon, at sa pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran. Ang pasasalamat ang pinakamatinding magnet, ito ay nagbabago ng takot tungo sa pag-asa, malas tungo sa swerte. Maaaring hindi ito ang eksaktong salita ni Nostradamus, ngunit malinaw ang kanyang mensahe. Kapag iginagalang mo ang iyong espasyo ng may pananampalataya, ang universo ay tumutugon ng biyaya. Sa paggawa ng mga simpleng hakbang na ito, hindi ka lang naglilinis ng kama, nililinis mo rin ang iyong kinabukasan. Isipin mong gigising ka bawat umaga na mas magaang, mas masaya, at mas bukas sa mga oportunidad. Isipin ang kapayapaan na walang bagay sa ilalim mo ang sumisipsip sa iyong kaluluwa. Ito ang regalo ng babala ni Nostradamus, ang pagkakataong kumilos, magprotekta sa sarili, at maghanda para sa kasaganaan na noon pa man ay naghihintay sa iyo. Kaya ngayong gabi, gawin mo ang desisyon. Huwag nang matulog sa ibabaw ng kamalasan. Linisin ang espasyo, basbasan ito ng pananampalataya, at angkinin ang mga biyayang paparating na sa iyo. Sapagkat ang iyong aalisin ngayon, maaaring siya ring mismong susi para mabuksan ang iyong kapalaran bukas. Ang mga salita ni Nostradamus ay umalingaw-ngaw sa loob ng maraming siglo, ngunit ngayong araw, natatagpuan nila ang tunay na kahulugan sa loob mismo ng iyong tahanan. Ang kanyang babala tungkol sa mga bagay sa ilalim ng kama ay hindi para takutin, kundi para gisingin tayo. Nais niyang makita natin na ang maliliit na gawi, ang mga kalat na hindi natin napapansin, ay kayang humubog ng takbo ng ating buhay. At para sa mga Pilipinong malalim ang paniniwala sa swerte at sa hindi nakikita. Ang mensaheng ito ay tila isang propesya na isinulat para mismo sa atin. Isipin mo ito, gabi-gabi kang humihiga, at ang iyong espiritu ay nagpapahinga sa ibabaw ng biyaya o ng mga bara.
Kung pipiliin mong baliwalain ang propesya, maaari mong dalhin ang bigat ng malas, maghirap sa pera, madalas makipagtalo sa mahal sa buhay, o manatiling nakatigil ang buhay. Ngunit kung makikinig ka, kung kikilos ka ngayong gabi, maaari mong baguhin ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng isang simpleng hakbang. Isipin mong paggising bukas, alam mong malinis ang iyong espasyo, bukas ang iyong landas, at hindi na nakaharang ang iyong kapalaran. Isipin ang kapayapaan ng sa wakas ay maunawaan mo kung bakit nadedelay ang iyong mga biyaya, at matuklasang nasa iyong kamay pala ang kapangyarihang baguhin ito simulat sa pool. Iyan ang regalo ng propesya ni Nostradamus. Hindi niya hawak ang iyong buhay, binibigyan ka niya ng lakas upang ito'y baguhin. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, silipin mo ang ilalim ng iyong kama. Alisin ang mga bagay na hindi dapat nandoon. Linisin ang espasyo ng may pananampalataya. At habang ipinikit mo ang iyong mga mata, ibulong, tinatanggap ko ang biyaya, pinapalaya ko ang malas. Ang mga simpleng salitang ito, kapag binitiwan ng taos puso, ay kayang magbukas ng mga pintong hindi mo akalaing posible. Tandaan, ang iyong kapalaran ay hindi nawala. Naghihintay lamang ito na linisin mo ang daan. Ibinigay ni Nostradamus ang babala, kinumpirma ito ng karunungan ng Pilipino, at ngayon, nasa iyo ang pagpili. Pipiliin mo bang baliwalain, o angkinin mo ang mga biyayang noon pa man ay nakalaan para sa iyo? Ang iyong sagot ang magtatakda ng kinabukasang gigisingan mo bukas.